Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, narito po ako, ang iyong hamak na likod, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang magsasalita sa aking mga kapatid at sa aking pong sarili, Panginoon. Naway ang iyong pagmamahal, ang iyong mga salita, Panginoon, ang mamutawi sa aking labi at ang pagkaunawaan at katahimikan ay manatili sa kwartong ito, Panginoon. We ask this, Mary, seat of wisdom, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh, nilamig. Patayin na daw, i-off na daw, lumalamig. Hindi maganda pag i-off. Wala tayo kayo. Sarado ko tayo. Gusto niyo, bintana. Tama na yan, 23. Okay na yun. Paano wala kang damit? Kaya pag tutulog ka sa Okay, ang pagninilayan po nating salita ng Diyos ay kinuha sa, o hinango sa Jeremiah 29 verse 11 to 13. I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Then you will call to me, and you will come to me and pray to me, and I will answer you. You will seek me and you will find me, because you seek me with all your heart. Amen. Pakinggan din po natin yung Tagalog. Sister Annabel, please. Tagalog. Biglang na Islam. At Tita, talika lang dito. Para marinig ka. Jeremiah 29, 11 to 13. Ang sulat ni Jeremiah sa mga itinapon. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat kapatid Annabel. Oo, Annabel. Yan po, nakikita na nga po natin ang title ng ating pagninilayan. Pagsishare natin, New Beginning for Better Becoming. Ganda, di ba? Doon pa lang sa pagkakagawa, makikita nyo na yung ibig kong sabihin. Parang kahit hindi na ako mag-share. Max talaga naman yan. Thank you to Asa. At saka yung talagang kanta ng music ngayon, ang galing. Tamang-tama yung pasasalamat. Talaga sa pasasalamat, yung kanta na yon, talagang naiiyak ako doon. Basta music. Para kay Lord, ang galing. Sabi ko nga, habang nagkumakanta, naisip ko yung parang yung susundin. Parang tumatama dun sa... Na-miss lang ni Cora mag-line up. Wow! Si Cora pala yung nag-line up. Okay. Di ba ang ganda? Tamang-tama sa pagpasok ng Lent. Talagang naaayon sa ating pagbabago, Lahat
panahon. Sumang-ayon, no? Bagong taon. Bagong taon, bagong buhay. Bagong buhay. Okay. Sa aking paboritong pari na si Father Dave Concepcion, meron po siyang binigay na 4 na step para magawa natin yan. Handa na po ba kayo? Yes! Okay, number 1. The right attitude to be better becoming. Kasi nag-uumpisa talaga yung attitude eh. Avoid comfort. Diba? Komportable lang. Avoid natin yan para tayo maging better. Diba? Komportable. Ano, pag nagsisimba tayo, komportable lang. Naka-chinelas, naka-shorts, Nakaganon pa. kung anong-anong upo. Diba? Avoid comfort to be better. Kung gusto nating nagiging better ang life, avoid comfort. Avoid comfort sa lahat ng bagay. Kung hindi pa naman talaga time para maging sitting pretty, komportable, di ba? Huwag muna. Wait lang. Tamang time, tamang sitwasyon. Tama lahat. Pero pag na kay Lord po kasi tayo at ipinagdarasal natin lahat yun, magagawa natin yun. Lalo na pagka talagang doon tayo nakakling kay Lord sa mga utos niya, sa mga mga utos niya, tapos unti-unti nating ginagawa. Ako personally, hindi naman pinangarap, pero alam mo yung nag-uumapaw na pasasalamat sa Diyos, kaya ako nakakatayo dito. Parang gano'n, alam mo yung, kasi po sa tagal-tagal na nating nandito, meron pong nangyayaring pataas ng pataas dapat. Pa-improve na pa-improve. Kahit unti-unti lang po, hindi naman po talaga overnight to. Tagal-tagal po ito 1996 pa ako gumraduate ng community from the Philippines, 1996. Ngayon lang ako nagsalita, ilang taon? 2 years ka na to. 3 years ka na sa speaker. 3 years na ako. Pero 1996 pa ako Dati hindi na, natatanda ko sa Ate Shirley, kapag gusto mo kasi talaga mag-SG, i-pray mo. I-pray mo daw. O, pinray ko. Hindi din. Hindi. Basta po, pag tinawag ka, hindi mo na kailangan ng Kahit hindi mo naman na-wish. Basta tinawag ka na ni Lord. Kaya nga po yung nandito tayo sa community, iisipin natin na kalakip ang dapat pag-improve. Hindi lang sa dito sa community, mas lalong higit na sa mga pansarili nating buhay, ina-apply natin. Kasi marami tayong natututunan dito, di ba? Napakarami po, di ba? yes. Parang wala na. Oo, marami. Mga salita na yung Diyos. Yun po, number 1, avoid comfort. Di ba? Avoid comfort para gusto nating maging better palagi. Avoid comfort kasi Sabihin, huwag tatamad-tamad. Huwag masyadong komportable na, member lang naman ako, wala akong assignment, wala akong di ba, sa community. O sa pagsisimba naman, okay lang, ang importante magsisimba. Pag makikipag-date sa mga girlfriend at boyfriend, ayos, kamabang mo. Ay! Pag makikipag-date kay Lord, okay na yun, mabait naman kasi si Lord. Wow! Di ba? Di ba? Wow, si Lord tong kadate ko. Sabi, pag makikita ka kay Lord, Give the best. Give the best. Hindi ako komportable, kaya avoid comfort. Okay, number 1. To be better, avoid comfort. Number 2, stop saying, I can't. Parang guilty ako dito. I can't, hindi ko na kaya yan. Matanda na ako, maedad na ako, gano'n din. I can't, wala naman ako experience sa ganyan. I can't. Stop saying I can't. Dapat I can. I can with the help of the Lord. Kaya mo yan. Di ba? Kaya natin yan. Stop saying I can't. Because
Lahat tayo, anak ng Diyos, may kakayanan, iba-iba lang, pero lahat meron. Hahanapin lang natin yung mga naiiba nating talent. Kasi meron yan. Basta stop saying, I can't. Kasi habang may buhay, may malaking pag-asa, di ba? Habang may buhay, May pag-unlad. may pag-unlad. Ang mga namamatay lang ang wala ng pag-unlad. Pag wala ng siyempre pag wala ka ng buhay, ano pa yung magagawa mo? Yung mga nagmamahal na lang sa'yo, magpipray sa'yo. Di ba? Kung walang nagmamahal. Di pwede, may nagmamahal. Kaya nga tayong Katoliko, pinagdarasal yung mga walang nakakaalalang kaluluwa. Yun, di ba? Kaya tayong mga Katoliko, huwag magsasawang mag-rosary. Kasi para sa mga walang nakakaalala. Kasi di ba, lahat tayo tinatawagan ng Diyos sa kabilang buhay. Nakasama niya. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang tao kahit anong nagagawa ng pagkakamali, doon tayo, yun ang destination natin. Kaya huwag nating aalisin yung focus natin kay Lord na Diyos ang may bigay ng ating buhay, siya ang ating pasasalamatan. Hindi naman talaga madali. Sino ba nagsabing life is easy? Is life easy? Is life easy? A lot of trials and crosses every day. Di ba sabi? Every day, take your cross every day. Araw-araw yun, araw-araw. Kaya talaga parating take courage. Take courage, strength, and compassion in our heart every day. Parati nating iniisip yung parati nating ginagawa. At saka yung relasyon talaga sa Diyos, pag pinapalalim natin araw-araw, merong magbubunga at magbubunga yan sa better. Kasi tayo yung nagde-decide nun, di ba? Tayo ang nagde-decide. Although minsan, syempre, meron talagang mga nadudulas lang, hindi nagpo-fall. Nadudulas lang, hindi nagpo-fall. Bangon. Iba yung, babangon ka lang. Nadudulas lang yon. Nadudulas lang sa mga trials, sa journey ng buhay. Bangon lang ulit. Umpisa ulit. Hindi naman talaga kasi agad-agad yan. Tsaka, di ba si Abraham, anong taon siya tinawag ng Diyos? Matanda na siya, di ba? Matanda na siya, 90 years. Di ba? Kaya hindi sa edad, yung... ano yan? Gen. Basta may edad na siya, di ba? Sa atin, ang babata pa natin. Diba? Batang-bata, ang dami pa nating kayang gawin at kakayanin nating gawin. Bago tayo lumisan sa mundong ibabaw, alam mo yun, gawin natin to the fullest ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Sa Kanya din natin ibigay. Kasi ang gaan, kahit gaano kabigat ang buhay. Yung mga trials, talagang tayo yung uulanin eh. Yung mga nandito ang inuulan. Kasi sino ba may pupuntahan ng mga devil? Di siyempre, yung hindi na yung kanya, ay kung yung kanya na, hindi niya na yun ang pag-aaksayahan na puntahan. Yung tayo dito, yan. Tayo ang uulanin. Diba? Tayo ang uulanin yan kasi ito yung mga nag-strive. Talaga yung, kaya, kapit lang kapatid. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Stop saying, I can't. Okay? Lahat kakayanin natin sa tulong ni Lord. At sa tulong ng ating mga kapwa, kaya tayo nasa community, kaya ang pagmamahal ng Diyos, kapag wala kang community, hindi natin mapapractice yun. Diba? Paano mo mapapractice? Mapapractice mo sa family, gano'n. Pero, siyempre, better nga parati, papalawakin mo. Para may community ka. Diba? Papalawakin mo talaga yung pagmamahal mo. Although, siyempre, hindi agad malalaki ang binibigay. Hindi naman kailangan puro pera. Yung time mo, bibigay mo din, di ba? Pakinig. Pakikinig. Yung time, napaka-treasure ng time. Yan, di ba? Yung magbabad tayo sa salita ng Diyos, yung kahit, di ba, yung hindi naman kailangan parating holy, yung kailangan nasa simbahan tayo parati pagka nagpe-pray. Everywhere, kahit saan, di ba?
Nakikinig tayo. Basta ibabad natin yung sarili natin sa mga salita ng Diyos. Ang dami. Ang dami na nga ngayon, lalo na ngayon, pamula nung nag-COVID. Ang dami na misa, lahat ng mga lahat ng mga pare. Marami na din silang kasi parang vlogger. Ang dami na talaga, madami tayong magandang mapapanood sa mga YouTube, ganun. Basta alam lang natin yung mga dapat nating panoorin. Diba? Alam natin, Katoliko tayo, diba? We are Catholic, renewed Catholic Christian. Not only Christian. Kasi marami nagsasabi Christian. I am a Christian. So Christian. We also a renewed Catholic Christian. Kasi yun talaga yung pagkakaiba, no? Catholic saka Christian. Pareho yun. Diba? Catholic Christian. We are the first Christian. Diba? Amen. Diba, no? Yeah, kasi yung mga Christian, sinasabi, di ba, marami nga yung mga born again, di ba? Christian, parang, ba't ba kami? Christian because iba we yung are Katoliko. believing in Christ. Only, di ba? Complete Catholic. Amen. Yan, di ba? Okay, that's number 2. Stop saying I can't. Number 3, embrace change. Ayan, naku, dito tayo mahihirapan talaga no? Embrace change for betterment. Ang hirap nun, no? Diba? Pag nakasanayan mo na yun eh. Parang ang hirap i-embrace yung change. Pero yun nga, sabi nga ni Father Dave, pangatlo yun. Embrace change. Embrace natin yung change. Mahirap, madali. Mahirap, di ba? Lalo na, mahirap talaga. Nag-struggle ako sa mga anakis ko, ng mga Gen Z, millennial. Iba na ang pananaw nila, di ba? Kakaiba. Kaya talaga nag-adjust ako. Ha? Ganyan na ba ang mga kabataan ngayon? Ganyan na ba talaga? Oo, di ba? Ibang-iba. Pero ayun nga, grateful tayo and thankful na nandito tayo na para ino-open natin yung heart natin para maunawaan sila. Kasi, para, mag-aaway tayo mag-iina? Para, di ba? Kaya kailangan Walang power. Oo, wala, di ba yung power ng parents ngayon? Oo, parang laylo eh. Di ba? Pag hindi tayo nag-down, hindi nila kasi iba eh. Iba na ang kabataan ngayon. Ba't malayo kasi kayo? Yun na nga, lalo pat malayo talaga. Ang hirap kilalanin. Ganun ba talaga? Nung nawala yung husband ko, ganit pa talaga. Ngayon ko lang kinikilala yung mga anak ko. Parang, kasi Nakarely ka kasi doon sa asawa mo. Kasi talagang close. Kasi, ang kinakausap ko lang, pinapakibiritaan ko parati. Kasi busy, ganun busy. Ngayon, direct na, Mama, kung hindi mo kakausapin, tatawagan, hindi siyempre, ako na ng mga unang taon, ganito ba talaga, hindi ba ako kakausapin, tawag ako lang, busy mama, sa school, mga ganyan, busy, di yung bunsuan mo parati kong kausap yung lalaki, sasabihin naman ng babae, paborito mo kasi yun. Paborito mo kasi yun, may ganun parati. Diba? Kapag hindi mo talaga, pag ngayon talaga, naramdaman ko na, pagka kung wala lang tayo kay Lord, yung wala tayo sa community, hindi tayo nagbabasa, wala tayong patience, away ng away, family. Diba yun yung mag-aaway, bakit ako ang nanay mo, bakit hindi ka sunod, ganun, no? Ganun, iba na sila. Kaya let us embrace change for better becoming always. Kahit saan. Huwag tayong kumakampante na, ganito na nakasanayan. Iibahin natin kasi iba na yung panahon, iba na yung mga sitwasyon, iba na, pagkaiba na, huwag tayong masyadong, mag-a-adjust talaga. I-embrace natin ang change kasi only change is the permanent in this world. Changing. Parating changing. That's the only permanent. Change.
Change. Hindi man change ng damit, hindi naman change ng boyfriend. Siyempre, isip-isip din, ano? Ano pa ka naman change? Change daw ng boyfriend, no? Kaya I don't like you na. O, diba? Ano? Change ng damit. Ay, naku, I like you. Siyempre, isip-isip din. Hindi pag sinabi embrace the change, change daw, change. Embrace the change for better becoming. Parati natin iisip na, for better ba yan? Ganon, di ba? Kaya let us embrace change. That's number 3. Malapit na. What's the time? I'm too early. Alas 3 pa lang. I'm too early, yes. Best sharing. The best and sharing. Life story. O, di ba? Number 3, embrace change. And last, number 4 is avoid easy ways. Yan, ako, yan din, madali. Yan din ang iniingat-ingatan ng mga, yan din tayo mga Pilipino, lalo na ba, easy ways, picture na lang. Picture na lang, ayaw na pumila. Marami ng, avoid easy ways. Lahat, di na dumadaan sa... Kaya na-scam eh. Di ba kaya marami ng scam ngayon? Kaya marami naman din kumikita ng scam. Kasi, di ba, nakakapaghanap buhay agad. Ito kailangan. Nag-deposit na. Abangan mo na lang yung naku, scam yan. Pag na-bibilis. Avoid easy ways. Di ba? Instant money, instant noodles, lahat instant. Instant baby. Instant baby, di ba? Lahat ng instant, avoid to be better becoming. Instant papa. Ano kung bilis naman magkapapa pag instant? Instant avoid easy ways. Avoid easy ways talaga, di ba? Kala mo, papa pala. Papa. Instant papa, papalitan pa. Papalitan pala. Instant papa, papatayin pala. Di ba? Avoid easy ways. It will not be contribute to better becoming. Avoid easy ways. Masyadong, ano yan? Avoid easy ways. Di ba yung mga bata, minimake-upan na agad. Ginagawa ng matanda. Ang cute, di ba? Ang cute. Naapura yung baby na maging mature, di ba? So, mga di ba? Hintayin natin, unti-unti, baka mamay bigla pa. Kaya bata pa lang, alam na, ganito yun. Bata pa lang, naka-heels, o mag-pose-pose, ay, ang cute! O, sino nagtuturo nun? Ang mother, Lola. Tapos yung mga lola, gusto mo. Ay, yung mga lola. Tapos yung mga lola, yun ang nagsusuot ng mga ripped jeans. Crop top. Crop top, hila ng hila. Crop top. Hanging blouse, nung araw, ang hanging blouse lang na may tawag nung araw nun. Ngayon, syempre, iba na yung tawag, crop top. Mahaba dito, magsili. Mas pusot. Di ba? Mahaba dito. Yung pantalon, punit-punit. Noon tayo, sinusulsi natin pag may kaprasong punit. Ba't ngayon? Ano nangyari sa mundo? Pinupunit. Mas mahal pa. Mas mahal pag punit. Diba? Ano na ang mundo? Naku, ano na ang mundo? Changes. Pero tayo, dapat, naiintindihan natin changes dapat. Makikiuso tayo sa crop top. No. Kaibigan kami. I'm not. Diba? Kaya I'm nga. not belong. Oo. Kaibigan kami. Para ito natin isipin, ang change ginagawa para sa ikauunlad, yung better becoming. Oo, for betterment. Hindi yung nag-change ka na lang basta. Uy, uso to. Yes, uso.
Pauso. Pauso kahit hindi na sa atin bagay yung uso, pauso pa rin. Ina ko. O, di ba? Mag-isip-isip ka rin. Dati tricycle driver eh, ngayon pinalitan ng taxi driver. Oh, di ba Change. Lahat ng change. Lahat binabago na. FX. Marami na talagang change. Pero tayo, Hindi ba yung nag-change ngayon yung over na lang, di ba? change. Hindi na taxi. Embrace change. Sinabi embrace change for betterment yung parate. matanda na pinata ng bata? That's not for betterment. For betterment. For betterment. Ang sinasabing change for betterment. For betterment. Hindi yung pag-change na ikaka-worse natin. Oo, hindi yung nakakasama. I-embrace natin ang change sa Change for pagbabago. For better. Becoming. May speaker din doon sa likod. Diba? Kuha ka ng isang mic. Bigay sa likod. Lagay sa likod. Para talaga. Holy water! Tatay! Parang lagayan ng alak. Oy, tiyang! Milk tea po yung laman nito. Sa may bread to. Milk tea. Milk tea. Ang laman po nito sa bread talk, milk tea. Oh, change to water. For betterment. For betterment. Topic lang tayo. Yun, parati po natin iisipin yun, di ba? Tayo, napaka swerte po natin talaga kasi ito yung pinili natin. Privilege po natin to. Napaka-swerte ng tayo, mga member na nandito, na pinili itong pumunta dito sa community. Na nandito tayo. Kasi unti-unti lang naman po talaga ang pagbabago. Hindi naman po talaga, isang idlab. Hindi naman instant lahat ang pagbabago ay hindi instant. Noodles lang yun instant. You have to work out. You have to do always. Parating ask courage to God, strength, compassion, heart. Diba? Pagka yun ang parati natin iniisip, parati natin pinapakinggan. Basta sa lahat ng gawain natin na iniisip natin na, ay, member na nga pala ako ng community. I-share mo lang sa mga anak mo, unti-unti. Kasi hindi, lahat po tayo may chance na kayo po, papalit na din po kayo dito. Maganda na rin kayo. Wala nyo kami Maganda na po kayo. Maganda na po kayo kasi nakakatayo. Kayo, papalit na din po kayo dito. Palit-palit din pag may time. For good din, Oo, di ba? Yun yun, para for better becoming palagi. Papalit din kayo dito. Young ones, they're calling. Train them. Yung mga young ones dyan, kayo na din po papalit dito. Young ones. Young girls. Okay, yan naman po ang na-share ni Father Dave Concepcion na for better becoming. Number 1, avoid comfort. Number 2, stop saying I can't. Number 3, embrace change. And number 4, avoid easy ways. O diba? Yun lang naman yun, naisulat niyo po ba? Ay, alam ko, natandaan naman. Ang gagaling ng memory. O diba, yung parati natin, mayroong magaling doon. Nagmimemorya lang kahit walang sulat-sulat. Kasi po, sama-sama naman po tayong nakikinig. Kami lang po yung nagagamit na magsalita dito. Lahat po tayo
sama-sama lang din, sabay-sabay din nag-aaral. Sa salita ng Diyos, di ba? Hindi naman po, porky kami yung nandito, kami pa lang po yung nauna, susunod po kayo. Ha? Susunod po kayo, nauna lang po kami. Tapos, susunod din po kayo, hindi lang po kami. Sunod-sunod lang po yan. At saka napakaganda pong ilagay sa puso at isipan natin na for better, palagi ang iniisip natin. Kasi hindi lang tayo pa-sit down dyan. Change Kayo din. No. Kayo rin. Diba? Opo, ganun po yun. Change din. Kailangan, hindi lang pa-sit down. Tayo-tayo din, galaw-galaw. Iba-iba. O, diba? Ganun lang kasimple ang buhay. Parati natin iisipin na sa bagong pag-asa, sa bagong umpisa, palaging better ang iniisip natin. Pero diba hindi, parati na lang na ganun. Kaya open change tayo. Embrace natin yung mga pagbabago na maganda. Yung i-apply natin sa buhay natin. For better. Hindi for worse. Yun. Tinutektuas pa. ayun lang po. Tapos maganda po na makontento sa buhay, di ba? Maganda, kontento tayo kung ano yung dumating. Pero, ang pangarap po, ang plano ng Diyos sa atin ay kasiya-siya, di ba? Alam ng sinabi na nabasa natin, di ba? Ang plano ng Diyos kay Jeremiah at sa atin ay kasiya-siya, prosperity. Kailangan sinisik ng heart natin ang Diyos. Di ba yung ganap at kasiya-siya talaga ang buhay. Hindi lang puro, wala, kontento ka na kung ano yung nandyan. Kailangan meron ding ginagawang pagsaliksik. Yung kakayanan natin sa ating mga bilang ina, bilang ate, bilang ano, marami tayong matututunan eh. Kasi i-develop lang natin ang ating buhay. Huwag aalisin yung gana, parating keep going. Yung fire sa relasyon sa Diyos. Diba yung, minsan kasi, nadadry naman din talaga minsan. Lalo na pag prayer, diba? Nakakaantok din, lalo na sa ating mga trabaho, diba? Ganun, tanggapin natin yun na bilang tao, nadidrain tayo, pero tanggapin din natin na tayo nilikha ng Diyos, na kawangis niya, na may pag-asang magiging perfect ulit, balik lang ulit, nadidrain, tas bangon lang ulit. Basta focus tayo sa ating gawain. Focus tayo kung ano yung purpose ba ng buhay natin. Diba? Ano yung purpose ba ng buhay ko? Ba't ako nandito? Lalo na tayo, mga renewed Catholic Christian na tayo. Tayo na yung mga nagiging tayo na yung namumuna sa ating pamilya, sa ating mga kapatid. Kahit yung mga nakakasama natin, nakakasabay natin dyan, di ba? Marami tayong mga kapwa na tapik-tapik, tapos may mga di ba? Tayo kasi talagang iba na yung tayo, renewed Catholic na tayo, iba na yung pakiramdam natin sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Lahat na makakasalubong natin, meron na tayong tapik na isi-share. Diba? Iba na yung pakiramdam mo na, may mga nakita ka na problematic na kapwa mo. Iba na yung kaalaman mo na meron ka nang nasi-share talaga. Lalo na yung pagka marami na tayong natututunan, di ba? Marami na tayong natutunan sa ating mga gawain. Rosary pa lang. Isang taon, ilang Sunday yun? Yun lang. Marami tayo sa care. Napakaganda ng care. Di ba? Yung ano nga lang, di ba merong prayer? O di ba, unti-unti yun. Doon tayo unti-unti natitrain, mga kapatid. Yung mga pag-attend sa mga gawain na gano'n, rosary, care, prayer meeting, yung mga song. Ang gaganda, kalma.
Very, Nakakabawas diba? ng luha. Oo, nakakapatak ng luha. Nakakagaan ng kalooban. Paglagaan ng kalooban. Deep. So, So touching. so touching. Parang touching na gano'n, no? Di ba? Tao evil. Parang Yun yung absorb na Holy Spirit. oo, iba. Napakagandang manatili dito, di ba? Napapagdamdamin yung mga kanta kasi may mga damdamin, di ba? Yung mga lyrics, susundin kita. Salamat sa Diyos, sa magulang ko, banal na espiritu. Lahat yung pinasasalamatan. Di ba talagang, pag naririnig ko talaga yung kanta na yan, hindi ko na iiwasang teary-eyed. Oo, yung pasasalamat na yon sa magulang, kapatid, kaibigan, banal na espiritu, lahat kasi, lahat pinasasalamatan, lahat. Kahit mga trials, di ba? Sabi din sa kanta, trials, na pagtatagumpayan natin. Di ba? Lalo na, talaga nga kasing, lalo na tayo mga nandito, pinuputakti ng trials yan. Pero, wag tayong bibigay kasi si Lord yung kasama natin. Sa Kanya tayo aangkla. Yan, yun, para sa barko, di ba? Sa Kanya lang tayo kakapit. Ancora. Ancora. Yan, kasi, yun nga ang buhay eh. Life is not easy. Kaganon yan. Kapag sumabit. Grabe, o di ba? Iba na talaga ang nagkakaedad eh. Kailangan talaga, changes, embrace it, love it. For For betterment, para makapagbasa. For betterment. Para better makapagbasa na Oo, maayos. diba? Kailangan i-improve eh. Kung may edad ka na at hindi ka na nakakakita, magsalamin ka lang. Gano'n o. Para sa improvement. Yan ang reality. Diba? Kailangan talaga eh. How old are you? Still young. Very young! 52! That's so blessed. That blessed. Let's always consider the situation parate. Hindi naman pag sinabing embrace change hindi mo na i-consider the situation, worse or bad. Doon tayo parati sa good. Betterment, good betterment. Diba? Oh, okay na po yun. Okay, ulitin po natin ang 4 steps for new beginning, for better becoming. Avoid comfort. Number 2, stop staying content. Number 3, embrace change. Number 4, avoid easy ways. So, yan po. May maikli po akong meditation. Oo po lang po kayo po. Kakanta po. Kakanta ka. Kakanta po ako. Ulan, bigla. Kaya yan. Sige yan. Kaya mo yan. Change it, no? In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa mga salitang aming pinagsaluhan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay na ang iyong mga salita, ang iyong mga aral, Panginoon, ay napakaganda. Napakaganda ng idinudulot sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa aking mga kapwa, Panginoon, aking mga kapatid na nagkakaroon kami ng ganitong oras upang pag-aralan ng iyong mga banal na salita, na nagkakaunawaan kami, Panginoon. Iisa ang aming bithiin na pag-aralan ng iyong turo, Panginoon, na makasunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming kapwa, Panginoon. Tunay na nakauuhaw ang iyong mga salita, Panginoon. Tunay na nagbibigay galak sa aming puso at sa aming diwa, Panginoon. Naway ang mga salita na nagpapatibay ng aming loob, Panginoon, ibuhos mo po sa amin
ang grasya, Panginoon, ng strength, Panginoon, na kinakailangan namin sa araw-araw ng aming buhay. Compassion, Panginoon, ang grasya ng compassion na nakukuha namin sa iyong mga salita, Panginoon. Sa lakas ng katawan, Panginoon, upang makatugon sa iyong mga pag-uutos, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin. At very grateful kami, Panginoon, na nagkakaroon ng ganitong mga pagkakataon sa aming buhay, Panginoon. Nagkakaroon kami ng malalim na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa pagbababad sa mga iyong banal na salita, ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, napapalalim namin, Panginoon. Sa mga ganitong pagkakataon, maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng bagay na pinagkakaloob mo sa amin. Lalong-lalo na po sa mga pagmamahal ng aming pamilya, pagmamahal mo, Panginoong Jesus, na kami tinubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lalong-lalo na po ngayon na nalalapit na Lent season, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nagiging seasonal lang po ito, Panginoon. Pero hinihiling namin, Panginoon, ang iyong gabay at grasya, Panginoon. Naway, maipagpatuloy namin ito sa buong buhay namin. Ang pagbabago, ang pagsunod sa iyo, Panginoon. Sa mga utos mo, Panginoon, bigyan mo po kami ng courage na makasunod sa iyong mga utos, at yun po ang purpose ng aming buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ipagkaloob sa amin ang grasya ng courage, strength, and compassion, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang makakapag-fulfill ng mga ito, Panginoon. Sa iyong mga salita, Panginoon, ikaw po ang aming kasama palagi, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang humahawak sa aming buhay, Panginoon. Kaya nagkakaroon kami ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, at pusong wagas makasunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming binibigyan ng grasya ng courage, paulit-ulit, Panginoon, courage, strength, and compassion. Na ang compassion na ito ay magdudulot sa amin ng conversion. Yes, Lord, ang compassion heart ay magdudulot ng conversion of life. Ikaw po, Panginoon, ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw po ang gagabay sa amin na mapagtagumpayan ang buhay, na makapiling ka sa eternal life, O Lord. Ibigay mo po sa amin ang grasya ng courage, strength, and compassion. And that compassion bring us to conversion. And that compassion bring us to conversion. Amen. Amen. Lord, grant us strength.